Good morning. Good morning po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Sa mapagpalang araw. Ngayong umaga po tayo naman po ay pupunta sa... May mga kinakatakutan ba tayo? May magandang paalala ang Biblia regarding dyan. Pero bago po tayo mag-umpisa, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat Panginoon dahil napakabuti niyo sa amin. Hindi po kayo nagsasawa na mahalin kami kahit na kami nagkukulang o nagkakamali, no, Panginoon. Alam po namin na hindi kami naging perfecto. Pero ginawa niyo kami perfecto, Panginoon. Ginawa niyo kaming righteous. Yun po yung tamang word sa inyong pag-ibig. Panginoon, sa umagang ito, sa aming pag-aaral ng inyong salita, tulungan niyo po kami. Buksan niyo po ang aming puso at isipan para maisabuhay po namin ang bawat salitang pag-aaralan namin ngayong umagang ito. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga po ulit sa inyo. May tanong po ako, kapag tayo ba'y natatakot, ano ang ating unang ginagawa? Tumatawag ba tayo sa Diyos o hinahayaan nating lamunin tayo ng ating pangamba? No? Ngayong umaga po ang pag-aaralan po natin ay magagaling po sa Salmo chapter 34 verse 4. Napakaganda pong paalala. Si David po ay nanalangin. Sabi niya po dito sa Salmo chapter 34 verse 4. Hayaan niyo po basahin ko. Ako'y nanalangin sa Panginoon at ako'y kanyang sinagot. Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Ganda po nung word, no? Ulitin ko po. Sabi niya po sa Salmo chapter 34 verse 4, ako'y nanalangin sa Panginoon at ako'y kanyang sinagot. Pinalaya niya ako sa lahat ng aking takot. Sabi po sa Salmo chapter 34, nanalangin si David sa Panginoon, sinagot siya at pinalaya siya sa kanyang mga takot. No? Kaya ang title po natin devotion ngayon ay patungkol po sa paglaya sa takot. Ang ibig sabihin lang po nito, ano man ang ating takot, anumang takot ang dinadala natin, takot sa kinabukasan o kabiguan, sa mga pagsubok, may kasagutan ng Diyos, no? Manalangin tayo sa Kanya. Si David mismo ang sumulat ng salmong ito noong siya ay tumatakas mula sa panganib. Ito yung panahon na nahabol siya ng Haring Saulo. Gusto siya ipapatay, pero ginawa niya lang, nanalangin siya sa Panginoon ng kanyang kaligtasan. Naligtas nga siya. No? Sinagot siya ng Panginoon. Sa kabila ng kanyang takot, nanalangin siya at sinagot siya ng Diyos. Tanong ko po sa inyo, meron po ba kayong mga takot o mga pangamba sa kinabukasan? Kung meron po, manalangin po tayo sa Panginoon at sigurado po kung sasagutin tayo ng Panginoon. Maraming beses ko na pong pwedeng patunayan to nangyari sa akin. Maraming mga bagay sa buhay ko na hindi ko ma-explain. Marami rin naman po akong pangamba, marami rin naman po akong kinakatakutan. Pero isang malaking patunay ay yung takot na paano bukas, paano kinabukasan ko, paano ako kakain, paano ako. Lahat po yung sinagot ng Panginoon. Pinrovide niyo po yung mga pangangailangan. No? Kaya ini-encourage ko po kayo kung may takot kayo or pangamba. Marahil ito na yung panahon para talagang isuko natin to sa Panginoon. Kaya yung tanong po ngayong umagang ito. Ano ang takot na bumabagabag sa puso mo ngayon? Nakalimutan mo bang ilapit ito sa Panginoon? O sa Diyos? Diba? Minsan, yung simpleng panalangin na Panginoon tulungan niya, napakalaking bagay. Huwag po natin ikatakot o huwag po natin sabihin na napakaliit na bagay. Hindi. Lahat po ng bagay, maliit man to o malaki, importante ito sa Panginoon. Dahil ang gusto niya sa buhay natin ay kapayapaan. Okay? No? Conclusion, sa tuwing nakakaramdam tayo ng takot, huwag nating kalimutan na may Diyos na handang sumagot sa ating panalangin. Hindi niya gustong mamuhay tayo sa takot kung hindi sa kanyang kapayapaan at katiyakan. Doon po ako sigurado. Hindi po tayo, ayaw po ng Diyos na mamuhay tayo sa takot. Dahil tapos na kumbaga, yung laban tapos na. Nanalo na po ang Panginoon sa laban ng takot at
sa giyera ng buhay. Okay po? Sige, manalangin po tayo. Panginoon, salamat po dahil hindi mo kami pinababayaan sa aming mga pinakamababa at pinakamataas na sandali ng aming buhay. Kami man may kinakatakutan, pero alam po namin, nandiyan po kayo para aming maging sandalan at patibay na sandigan. Turuan niyo po kaming magtiwala sa inyo araw-araw. Lumapit sa inyo, Panginoon. Panginoon, turuan niyo po kami na huwag pong malihis ang aming mga mata o ang aming mga daan, Panginoon. Hindi padiretso pa sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil pinalalayan niyo kami sa takot at sa inyo po mismo, Panginoon, ay naggaling aming kapayapaan at katiyakan na laging may panibagong bukas, laging may panibagong pag-asa. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless you po.